Ay, magandang araw po sa inyo at naku, alam niyo ho, parang ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay hindi niya po alam yung nangyayari sa kanyang paligid. Kasi di ba binabagit ho ni Pangulong Marcos na hindi raw totoo na wasak na at nagkaroon ng lamat ito ang tinatawag na unity team na kung saan nagsanipwersa ho sila, di ba, noong nakarang eleksyon. At naging katambal niya nga itong si na ngayon ay VP Sara Duterte. So sabi ho ni Pangulong Marcos Jr. ay nako, hindi totoo yan. O yung mga nagpapakalat na mga chismis na yan na talagang wasak na ito hong tinatawag na unity team. Pero ito, at kitang-kita ho mga kababayan, lalabas ho namin sa inyo yung video footage na kung saan ay ito pong si VP Sara ay lumilitaw na inisnab ho eh. Inisnab ho ni VP Sara. Ito pong si House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Marcos Jr. at talagang kaalyado ng administrasyon, mga kababayan. So yun ho, maliwanag na talagang meron pong iringan sa dalawang opisyal. Panoorin po natin ha. Ito ho, at ipalalabas namin, slow motion po ito, para kitang-kita ho yung paglalakad ho ni VP Sara at yung pagsalubong ni Speaker Romualdez na tila kakamayan, pero wala ho, hindi ko siya pinansin eh. Parang walang nakita. Ito pong si VP Sara, mga kababayan. Ito ho, panoorin po natin yung video ni VP Sara na kung saan ay nilampasan at tila hindi po nakita. Ito hong si Speaker Martin Romualdez. O yan ho, at kitang-kita nyo naman ho mga kababayan, sa lapad ho ng katawan ni Speaker Romualdez, imposible ho na hindi makita ni VP Sara. At talagang nakaamba na ho na kakamayan eh. Biglang nilampasan po ni VP Sara at iba ang kinamayan. Yun ho, talaga lumilitaw na talaga meron pong hidwaan ang dalawang opisyal ng gobyerno, mga kababayan, di ba? Yung Vice Presidente at yung House Speaker, si Martin Romualdez. Alam niyo naman ho, talagang yung kanilang hidwaan, para po sa kaalaman po ng ating mga taga-subaybay, ay nagsimula ho yan nung ma-demote at tanggalin bilang Senior Deputy Speaker ito pong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So na-demote ho, naging Deputy Speaker na lang, at dahil dyan ay nag-resign bilang chairman ito pong si VP Sara ng Lakas NUCD na pinamumunuan din ni Martin Romualdez. So yan po ang pangyayari dahil sa kaalyado po at malapit po si VP Sara kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So pagkatapos po niyan ay ang ginawa ho ay di ba, meron pong panukalang confidential intelligence funds ang Department of Education at ang Office of the Vice President. Tinanggal ho yan. Tinanggal ho yan diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at lalong uminit po ang hidwaan, di ba, ng magkabilang panig, Romualdez, Speaker Romualdez at VP Sara. At pagkatapos po niyan ay ang ginawa ay nagkaroon din ng botohan din at sinasabi parang pagsuporta raw po sa liderato ni Speaker Romualdez at sabay tanggal na. Tuluyan na pong tinanggal bilang Deputy Speaker ito pong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at gayon din po si Congressman Isidro Ungab ng Davao City. So yan na po, talagang uminit na po ang politika diyan po sa dalawang opisyal na yan, si Speaker Romualdez at VP Sara. At pagkatapos po niyan, mga kababayan, ay ang ginawa ho, meron pong ugong-ugong, no? Nako, meron ng mga impeachment at kinumpirma ho yan mismo ni Pangulong Marcos Jr. na talagang meron, kaya lang ay inayawan niya. So hindi niya po sinusuportahan. So kung kinalabit, alam naman natin na kapag ayaw po ng Pangulo, bagamat hiwalay po yan na sangay ng ating pamahalaan, yung legislatura, yung House of Representatives, talagang pag sinabi ho ng Pangulo, ayaw. So maaaring siguro pinakalma mo na. O tigil na yan. Tigil muna. Pero mga kababayan, so dito lumilitaw na parang wala pong kaalam-alam itong si Pangulong Marcos Jr. sa nangyayari sa kanyang paligid. Kasasabi niya lang ho
na nako, hindi totoo yan. Yung mga bali-balita na yan, na chismis lang daw ho yan eh. Yung nagpapakalat ng impeachment, yun daw din ho yung mga taong nasa likod na nagsasabi na wasak na ito hong unit team. Sabi niya ho, katunayan, lumalakas pa raw nga ho eh. At lalong tumitibay raw ho ang samahan ng unit team at marami raw po sumasapi sa lakas sa NUCD at din sa Partido Federal na kanyang partido. So pakinggan natin, panoorin po natin ito hong pagtatanggi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi raw wasak, wala raw lamat ang unit team. Ito, panoorin po ninyo. So, sir, wala pong unit team crackdown na tinatawag. Na? Unit team crack. I don't think so. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi, totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. O yan po sabi po ng Pangulo hindi raw totoo na wasak na at may lamat na ito hong unit team. Lumalakas daw. Parang wala akong alam natutulog sa pansitan si Pangulo Yung kanyang, yung nasa paligid niya, hindi niya alam nangyayari, di po ba? Eto nga ho, pagdating ho nila, galing po ng Estados Unidos ay, inisnab po Inisnab po ni VP Sara, ito pong si Speaker Romualdez. Abangan ho natin kung ano naman na magiging ganti ni Speaker Romualdez. Alam niyo, parang napahiya ho siya rito masaklap po yun yung bubunot na siya ng kamay Nakakamayan niya itong si VP Sara, pero parang wala nakita. Parang wala nakita. Alam niyo, meron pong binabanggit si VP Sara. Sabi niya, naku, wala akong nakita Ito, panoorin po ninyo yung rason at pagtatanggi naman ni VP Sara na kanyang inisnab, ito pong si Speaker Romualdez. Panoorin po natin. Sabi ni Speaker Romualdez, ano ba hindi po? Talaga bang nakikipansinan o nag-intriga kasi sa mga social media? Hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako mag-comment. Na parang sinabi din ito niya ng mga Wala akong nakita. Yan po sabi po ni VP Sara, wala raw po siya nakita. Yan, lapad ng katawan ni Speaker Romualdez Imposible hindi niya makita, di po ba? So, yun po yung kanyang pahayag sa isang ambush interview. Wala raw po siya nakita. At samantala, yung pinakahuling kaganapan, di ba, diyan po sa Kamara na may mga ugong-ugong na impeachment laban po kay VP Sara na kinumpirma ho yan mismo ni Pangulong Marcos Jr. Pero tila inawat niya ho at sabi niya hindi raw po narapat na ma-impeach ito pong si VP Sara. Meron namang agad na tugon ho dyan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya ho ay kapag in-impeach po nila ito pong si VP Sara ay mapipilitan daw siyang bumalik sa politika. Yan ho Sabi po ni dating Pangulo ay maaari siyang tumakbo bilang senador ngayong 2025 or vice presidente sa 2028 para makabalik daw siya sa pwesto at para buweltahan siguro, maaring buweltahan yung mga kumakalaban sa kanyang anak na si VP Sara. Pero sabi naman ni VP Sara, eto, pakinggan ho natin, sabi niya, ay wala ho siyang tutol kung babalik po sa politika yung kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. At buong suporta ang ibibigay raw po ng kanilang pamilya na kung sakaling bumalik sa politika yung kanyang ama. So, nako, matindi ho, labo-labo na ito mga kababayan. At sa 2025, kung tatakbo hong senador, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag naupo yan, ako, magandang bakbakan ho ito, matindi ho ito. Siyempre, bago mag-2028, talaga magiging bakbakan sa pagitan po nila VP Sara at Speaker Romualdez. Bagamat si Speaker, sabi niya, wala pa namang binabanggit na tatakbo siyang Pangulo, pero base po sa mga kilos at yung mga usap-usapan na tatakbo raw ito sa 2028 elections bilang presidente, kung kaya ngayon pa lang, di umano, ay nilulumpo na yung kanyang kalaban na si VP Sara na nagsabi rin na wala raw daw siyang plano
na tumakbo bilang presidente sa 2028, sabi po ni VP Sara. So lahat po sila ngayon nagsasabi na wala po silang balak. Pero abangan natin yan, kasi alam niyo ho, wala na, nabenta na yung ganyang mga katwiran eh. Yung ganyang mga alibay na mga strategy na kunwari, naku, hindi ako tatakbo. Pero pagdating po ng pagpapalapit ng eleksyon, tatakbo naman pala. Di ba? Yan ang ginawa ni Pangulong Duterte. Kunwari, hindi tatakbo, tapos iba ho nag-file, di ba? Si Yumaong Dino, Martin Dino, mga kababayan, di ba? Tapos nagkaroon po ng substitution, yun na ho, si Pangulong Duterte tumakbo na ho. Diretso, yun na po. Yung kasaysayan dito po sa ating bansa. Marami na ho, no, ng mga politiko na sinasabi na ko, hindi ako tatakbo, pero kapag malapit na pong eleksyon, yun na ho. Kasi maaaring iba ay nagkaroon po ng ng eleksyon sa mga dati yung mga politiko na nangarap na maging pangulo, maaga pong nagdeklara, 'di ba? Yan si Manny Villar, 'di ba? Maaga nagdeklara na tatakbong pangulo. At again din po si dating Vice President Jejo Marbinay. Kaya bago dumating po yung eleksyon, durugo silang lahat. Kaya yung iba naman ang ginagawa, bago ho kung talagang magdedesisyon sila, yung malapit na pong eleksyon para hindi po sila magulpe at mapagplanuhan ng kanilang mga posible makalaban sa eleksyon. So yan po, kaganapan sa ating politika. Maraming salamat po. Ito po si Ka Eli.